Magandang umaga po sa ating lahat, Vice Mayor Dodon and City Council, sa ating mga kawanin na nasyonal at lokal na pamahalaan. Siyempre sa ating host ngayong umaga, ang ating SK Federation Office sa pamumunan ni Chairperson, President, Councilor Phil Casey Bustillas. At binabati po natin ulit ang ating mga leader at volunteer na kabataan na nabigyan ng parangal, iba't ibang parangal. Congratulations po ulit sa ating mga kabataan. Nasaan na po kayo? Ayun, hindi pala. Kala ko nasa gilid, nandiyan na pala kayo sa gitna. Congratulations. Ang dami nating mga grupo, pati SK at individual na kabataan na talagang kinikilala dito sa Pasig at maging nationwide. Keep up the good work. Kay Sofia, na isang estudyante ng ating Pasig City Science High School, congratulations na rin dahil layo na ng ating mo. Pero sigurado malayo pa ang mararating mo. Congratulations in advance. Good luck sa darating na finals sa The Boys. Buong suporta namin sa iyo. At sa lahat po, maraming salamat. At pagkatapos po ng ating flag raising, ay didiretso na po kami sa recognition ceremony din natin para sa mga kabataan naman na nagwagi ng nakaraang Batang Pinoy. Yung mga nanalo ng medals sa Batang Pinoy at kaya po nag-number 1 ang lungsod ng Pasig nung nakaraang Batang Pinoy. Kaya yun po muna, nadiretso na po kami doon, adjourn na po tayo. Maraming salamat, good morning sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang masiglang pagbati mula sa ating kagalang-galang na Mayor, Honorable Victor Marehis Vico and Soto, sa ating 12 Sangguniang Panglungsod, sa pangunguna ng ating Vice Mayor, Robert Vincent Dodon P. Jaworski Jr., sa mga pinuno at kawani ng pamahalang lungsod ng Pasig, at sa lahat po ng naririto sa ating flag raising ceremony. Atin pong ipagdiwang ang mga kwento ng tagumpay, sipag at malasakit ng ating kabataang Pasigueño. Mga lider na patuloy na naglilingkod ng tapat at nagsisilbing inspirasyon sa kapwa kabataan. Ngayong umaga po na ito, atin pong kilalanin ang mga natatanging kabataang Pasigueño na nagdala ng karangalan sa ating lungsod on a national level o pambansang antas po. Ang mga parangal na ito ay hindi lamang simbolo ng tagumpay, kundi patunay na dedikasyon, pananampalataya at pakikisa ng kabataang Pasigueño. Unahin po natin kilalanin ang nagpapatunay na ang ating kabataan ay hindi lang tagasunod, kundi tunay na mga prime movers ng pagbabago. Palakpakan po natin ang Pasig Laban Kabataan para sa National Youth Commission's Kabayani Award Youth Organization Registration Program category. At syempre sa Youth Volunteer category naman ng National Youth Commission Kabayani Awards, isang kabataang Pasigueño ang nag-ambag ng talento at puso para sa bayan. Naglilingkod para sa komunidad. Palakpakan po natin si Harvey Ganotisi. Bigyan din natin ng masigabong palakpakan si Mr. John Paul Gabito, ORC Funding Philippine Delegate mula sa Junior Political Economists Guild of PUP Manila, na itinanghal bilang second runner-up business pitch, Carbon Positive Regenerative Farming System noong November 23 to 28, 2025 sa bansang Thailand. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga kabataang Pasigueño na nagdala ng karangalan sa larangan ng disaster resilience and preparedness. Ang Pinagbuhatan Emergency Response Team, inilala noong International Day for Disaster Risk Reduction noong October 13, 2025 bilang 4th placer sa Youth Resiliency Relay at accredited by the Office of the Civil Defense bilang unang
youth-led volunteer group sa DRR sa buong bansa. Isang solid flex ng kabataang Pasigueño para sa kaligtasan at kahandaan. Batiin din natin ang positibong Pasigueño sa kanilang programang Esquiva na kinilala at pinangaral ng Youth SDG o Sustainable Development Goals Impact Awards 2025 bilang Catalyst Awardee, Overall Champion, Most Outstanding and Transformative Localized SDG Implementation. Second place as Innovators Award for Innovation and Creativity at second place din sa Synergy Award for Partnership and Collaboration na ginanap sa Legazpi City, Albay at Most Outstanding Organization for the People sa nagdaang United Nations Sustainable Development Goals Youth Convergence na ginanap sa Puerto Princesa City, Palawan. At hindi lang yan, dahil ang Pasig City Youth Development Council o ang PCYDC na ginawaran bilang Outstanding Local Youth Development Council ng National Youth Commission sa ginanap na PYDP o Philippine Youth Development Plan Kabayani Festival 2025 sa Panglao, Bohol. Isang makasaysayang pagkilala sa masigasig na pagpapatupad ng mga programa at pulisiya para sa kabataan at walang sawang pagsusulong ng mga meaningful youth participation sa pamamahala. Isa namang malakas na palakpakan po para sa ating Pasig City Youth Development Council at ating mga awardees for today. Ngayon naman, para sa ating natatanging Sangguniang Kabataan, atin naman pong bigyang pugay ang Sangguniang Kabataan ng Santa Cruz sa pamumuno ni Honorable Chairperson Micaela L. Soriano na kinilala bilang National Finalist sa Outstanding SK Council category sa Philippine Sangguniang Kabataan Awards 2025 sa Novotel Araneta City, Cubao. Isang parangal na nagpapakita ng sipag, katapatan at malasakit ng mga kabataang leader na tunay na may puso para sa kanilang barangay. Ang SK Santa Cruz ay patunay na hindi alintana ang liit ng barangay upang maghatid ng malaking pagbabago. Muli, palakpakan po natin ang SK Santa Cruz. Ngayon naman, ating ipagdiwang din ang tagumpay ng Sangguniang Kabataan ng Pinagbuhatan sa pangunguna ni Honorable Chairperson Kale P. Costillas na ginawaran bilang isa sa mga pinakamahusay o most outstanding SK Council sa buong Pilipinas sa ikalawang pagkakataon. Ang kanilang mga proyekto at inisyatibo ay nagsilbing tulay upang mas mapalakas ang partisipasyon ng kabataan sa barangay pinagbuhatan. Sa bawat hakbang, kanilang pinatunayan na ang tunay na liderato ay serbisyo at hindi posisyon. Isang masigabong palakpakan naman po para sa SK Pinagbuhatan. At bilang huling parangal, buong puso nating ipinagmamalaki ang Pasig SK Federasyon sa pamumuno ni Honorable Kale P. Costillas, kasama ng buong Federasyon ng Sangguniang Kabataan, kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na SK Federation sa buong Pilipinas sa ikalawang sunod na taon. Isang prestigiyosong parangal mula sa Philippine Sangguniang Kabataan Awards, hatid din ng Positive Youth Development Network at National Youth Commission na kumakatawan sa sama-samang lakas, dedikasyon at malasakit ng bawat isa. Ang tagumpay na ito ay bunga ng kolektibong serbisyo, sakripisyo at pagkakaisa ng ating kabataan sa ilalim ng isang layunin, ang maglingkod ng may malasakit, integridad at pagmamahal sa lungsod ng Pasig. Isang malakas at taos-pusong palakpakan para sa Pasig SK Federasyon! Bilang bahagi po ng SK Federasyon ng Lungsod ng Pasig, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pamahalaan ng Lungsod ng Pasig sa pangunguna ng ating butihing Mayor Vico Sotto at sa lahat ng tanggapan na patuloy na sumusuporta sa mga inisyatiba ng kabataan. Maraming salamat din po sa ating Pasig City Youth Development Office sa paggabay sa ating mga kabataan. Ang mga parangal na ito ay hindi lamang tagumpay ng ilan,
ito ay tagumpay nating lahat. Kami po ay patuloy na maglilingkod ng tapat, bukas sa pagbabago at handang itaas ang angkas ng pamumuno ng Kabataang Pasigueño. Muli, maraming salamat po at mabuhay ang Kabataang Pasigueño. Wait po, there's more. For the Voice Kids Philippines Grand Finalist noong Sunday, December 14, 2025, nandito po mula sa Barangay Manggahan si Sofia Malyares from the Pasig City Science High School. Okay, so ang December, ang laban po niya, ang laban po ni Miss Sofia ay ngayong Sunday, December 14, 2025. Maaari po natin siyang suportahan at muli, palakpakan po natin si Miss Sofia Malyares. Maraming salamat po sa mga departamento at tanggapan na nanguna sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa opisina ng Pasig SK Federasyon, ako po si Dave Cruz. Maraming salamat din po sa ating Pasig City Symphonic Band at Cultural Affairs and Tourism Office. Ako naman po si Hans Daryl Riodica mula sa Pasig SK Federation Office. Kami po Ang naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po.